Simula nang maitayo noong 1908, kilala ang Teachers Camp sa Baguio bilang isa sa mga pinaka-pinagmumultuhang lugar sa bansa. Maraming kwento ng kababalaghan ang kumalat sa mga nagdaang taon mula sa mga guro, estudyante at bisita na nakaranas ng kakaibang mga pangyayari. Una sa lahat, usap-usapan ang white lady na madalas makita sa mga dormitoryo. Ayon sa mga kwento, may mga nagigising sa kalagitnaan ng gabi at biglang makakakita ng isang babae na nakatayo sa paanan ng kanilang kama, tahimik lamang, at suot ang puting damit. Ang iba na may nakakita ng anino sa mga pasilyo, ngunit nawawala ito kapag kanilang sinusundan o tinititigan. Mayroon ding mga ulat ng mga yabag na naririnig sa kalaliman ng gabi. Ang nakakakilabot dito, madalas maririnig ang mga yabag kahit walang ibang tao sa paligid. Kasabay nito ang biglaang paglamig ng hangin kahit sa mga oras na mainit ang panahon. Isa pang kwento ang tungkol sa mga multong sundalo. Dahil sa kasaysayan ng Baguio bilang isang military post noong panahon ng digmaan, pinaniniwalaang ang ilan sa mga kaluluwang hindi matahimik ay mga sundalong nagbuwis ng buhay. Makikita sila sa mga lumang gusali, tahimik na naglalakad, nakasuot ng kanilang mga uniforme. Sa loob naman ng mga dormitoryo, marami rin ang nagsabi na nakaranas sila ng poltergeist activity, mga bagay na kusang gumagalaw, pinto na biglang bumabagsak, at mga ilaw na kusang nagbubukas at nagsasara. Madalas itong mangyari sa mga silid-aralan at dormitoryo, lalo na kapag gabi. Ang pinakakilalang bahagi ng camp ay ang lumang banyo sa isang dormitoryo. Dito, may mga naririnig na mga bulong, kakaibang tunog ng tubig na umaagos kahit walang tao sa paligid. Ang ilan pa'y nagsabi na tila may nagmamasid sa kanila mula sa salamin. Sa kabila ng magagandang tanawin ng Baguio, ang Teachers Camp ay nananatiling isang lugar na pinangingilagan dahil sa mga kwentong ito ng kababalaghan. Hanggang ngayon, maraming bisita ang nagpapatotoo na hindi maipaliwanag ang mga nararanasan nilang takot at kababalaghan sa lugar na ito.